Hello mga ga, yung tawag dito sa tinapay na ito sa lugar namin ay katalugan. May mga tinapay talaga na hindi pareho ng pangalan bawat lugar. Pero isa lang din yon, tinapay pa rin. Kayo na ang magbigay ng pangalan nito, basta ako i-share ko lang po ito yung ating recipe kasi masarap ito at umpisahan na natin. Uunahin natin gawin yung ating palaman. Dito meron po tayong 350 grams ng ating wash sugar at half cup ng margarine. At durugin lang muna natin yung ating margarine dito sa ating asukal. At lagyan natin ito ng half tablespoon ng food color, strawberry red. At 1 tablespoon ng vanilla at 1 cup na tubig. At half teaspoon ng iodized salt at tunawin muna natin yung ating asin at yung ating asukal. At nang halos natunaw na po yung ating asukal, ay dito sa ating palaman ay maglagay po tayo ng 300 grams ng bread powder o yung ating dinurog na mga tinapay na ito po yung ginagawa po nating pangkuting sa ating mga pandesal. At maglagay din tayo ng 500 grams ng third class flour at 1 tablespoon ng baking powder at 1/4 cup ng powdered milk. At haluin at masahin. Masahin po natin ito hanggang sa magkaroon po tayo ng parang dough. Yung iba naman ay tinatawag po nila ito na kalihim or pandirigla. Yung kalihim or pandirigla ay iba yan sa amin, ay yung aming pandirigla ay medyo moist po yung palaman. At iba din yung timplada ng aming kalihim sa pabalat at sa palaman. Itong ating palaman ay okay na po ito, sit aside lang muna natin. So dito na po tayo sa ating pabalat. Gagawa lang po tayo ng 500 grams ng first class flour at 1 teaspoon ng yeast. At lagyan lang din natin ito ng 1/4 cup ng powdered milk at 1 teaspoon ng iodized salt. At 1/2 cup ng light brown sugar at 1/2 tablespoon na vanilla. At dito maglagay ako ng food color na ay gelu, 1/4 teaspoon lang. At 1 cup na tubig. And then tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain yung ating harina. At pagkatapos ma-mix ay ilagay na po natin yung 1/3 cup natin na margarine. Pwede din kayong gumamit dito ng shortening. At masahin lang po natin yan. At mga ga ay pwede talaga na masahin nyo po ito ng mano-mano. Kung wala po kayong mga dough roller machine or di kaya spiral mixer. Pagkatapos po ninyong mapakinis ang inyong dough ay hatiin nyo lang po sa apat ang inyong dough. Itong aking dough ngayon ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pagkatapos ay hatiin ko lang po ito sa apat. Mga ga, kung masahin po ninyo ito ng mano-mano yung ating dough ay pagkatapos ay hatiin nyo lang sa apat at i-rest nyo muna ang inyong dough para ay malambot na po siya palaparin gamit po ang inyong mga rolling pin. At dahil apat na hati yung ating pabalat ay hatiin din natin sa apat yung ating palaman. At kung nahirapan kayong magtansya sa ating palaman ay pwede po ninyong kiluhin yung palaman at i-divide po ninyo sa apat. Yung ating pabalat kung ayaw nyo po na may kulay ay pwede na gawin nyo na lang na plain. Pwede talaga na hindi na lang maglagay ng food color sa ating pabalat. Mga ga, sa lahat ng tinapay, ito lang naman yung paborito kong gawin kasi ay madali lang po talaga. Tingnan nyo lang po. At yung mga susunod ko pang gagawin dito ay tingnan nyo lang po mga ga, okay? At pag isalansa na po natin, ay banyahan lang po natin ng margarine or di kaya shortening yung ating plancha. At kunting diin lang sa ating dough. At pagkatapos nito ay butas-butasan po natin gamit po yung ating tinidor. At pagkatapos ay banyahan po natin ng itlog. At bago po natin ito isalang mga ga, ay i-rest muna natin ng 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutes ay lutuin na sa may preheated 200 degrees Celsius for 20 minutes. At kailangan na malamig bago hiwain. At ito na po yung ating red katalugan bread. At sana may natutunan sa ating video ngayon. Mga ga, madali lang po talagang gawin. Ito po yung paborito kong gawin kasi madali lang po talagang gawin. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.